92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga elbap na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong gabing ito hanggang 12 midnight po tayo. Pero bago ang lahat, time check muna 11:36 na po ng gabi. Ayan, magandang gabi Metro at Mega Manila na talaga namang ginagawa tayong favorite. Ayan, gusto ko din batiin ng magandang gabi ang mga taga Villa Upeng, Pasig City na talaga namang nakatutok daw at nakaabang tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi para mapakinggan ang kanilang favorite na baby pagdating sa radyo. Oo, magandang gabi po at ganun din dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat ng nakikinig through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At ito nga, bungad agad ng good news at good vibes. Gusto mo ba ng 200 pesos GCash regalo? Aba, syempre, di ba? Eh wala kang gagawin kundi mag-abang at mag-selfie lang na background ng 92.3 favorite music radio bus or Egypt at i-post lang sa iyong social media accounts, pwedeng Facebook page or Instagram. At don't forget to tag us ang ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, sa lahat na na-platform yan. At syempre, don't forget na maglagay ng hashtag na Selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos GCash kada Lunes hanggang Biyernes. Instant load, di ba? Kaya ikot, libot, pindot. At hindi lang yan, mark your calendar this coming May 31. Mga ka-vibes, get ready sa panalong bonding this summer. Ito na ang ka-vibes Fun Day, happening this May 31 sa UP Sunken Garden. May pa-zumba tayo dyan. Hindi lang yan, sasabayan namin kayo mag-jogging and running at kasama ang iba pang mga kaibigan. Games, live bands at masasayang kulitan. O diba, panalo? At syempre, hindi kompleto ang fun day kung walang pa-meet and greet with your favorite Ka-Vibes DJ. So this is your chance para makilala kami, ma-meet kami in person at para magpa-selfie. At may exciting guests and surprises at pa-premyo ang naghihintay sa inyo. Kaya naman Ka-Vibes Fun Day, fun, fitness, and friends all day long. Save the date na May 31 na to sa UP Sunken Garden. Magkita-kita tayo dyan. Isama nyo na ang inyong buong pamilya. O, kapitbahay, barkada, 'di ba, mga ka-office mate mo. At tayo doon, mag-good vibes tayo. Whole day nakasiyahan 'yan. At sa lahat ng mga drivers natin ngayon, pwede kayong sumama ha, pag wala kayong biyahe nun ha. Oo, para naman kahit papaano ma-distress kayo. Baka sa sobrang sipag mo, nakakalimutan mo nang mag-enjoy, kami nang bahala sa'yo. Ayan, magandang gabi sa lahat na nakikinig sa atin ngayon at nanonood through our YouTube channel live stream. Pwede po kayong sumilip dito sa 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Altesa Senior Cruz, Rogel Morena Ronquillo, Mary Delay, Gloria King Gerard Mesiano, William Mortel, Adrian Sabroso, Shop Agaid, Boss Noy, Wax Bits, BDS Jobs, Comet Ben, Bernard TV. Good evening din sa'yo, Alfred Vicente III. At sa lahat ng ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon, nasa loob man o nasa labas man kayo ng inyong tahanan, maraming salamat sa pagtangkilik at ginagawa kaming favorite.
At alam ko ito pinakahintay nyo for tonight. Sino kaya ang nag-confess? Ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating main confession for tonight, basahin na natin ang ating letter sender na naglakas loob mag-share at mag-confess kay DJ Main. Hi DJ Main, ako nga pala si Jake ng Pasay. Single, 35 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang CCTV operator sa isang ospital sa May Quezon City. Certified rider din ako, DJ Main. Pangarap ko ang magkaroon ng Ninja 400 katulad ng big bike mo. Gusto kong maikot ang Pilipinas nang nakamotor lang. May tips ka ba kung paano ko ito pwedeng simulan? Narito ang aking kwento, DJ Main. Matagal na akong working at lagi akong stressed sa trabaho, lalo na kung may mga insidente sa ospital na kailangan ipa-review sa CCTV. Nakakapagod ang matagal na pag-upo at pagbabantay. Madalas sumasakit ang lower back ko dahil dito. Tuwing sahod ay nagpapamasahe ako sa mga massage parlor para mabawasan ang aking stress at para makaramdam ng relief ang likod ko. Aminado din ako, DJ Main, na nag-a-avail ako ng happy ending package. Kaya palagi akong niluloko ng mga security guard sa aming ospital dahil makintab daw ang balat ko. Narito ang aking confession, DJ Main. Isang araw, nag-schedule akong magpamassage. Suki na ako dito kaya kilala ko na ang halos lahat ng therapist. Nag-offer sa akin ang may-ari na subukan ko daw ang bagong hire na therapist. Itago na lang natin siya sa pangalang Kathy. Para daw makapagbigay ako ng review since suki ako dito. Pumayag naman ako sa proposal ng owner. Maganda at may pagkamorena si Kathy. Makinis at medyo malapad ang kanyang balakang. Ganitong beauty pa naman yung mga tipo ko. Suwabe lang ang masahe niya. Hindi soft, hindi din hard. Saktong-sakto sa hinahanap ng katawan ko. Medyo na-turn on na nga ako dahil type ko na din siya. Kasabay ng pagtayo ng aking mga balahibo ay ang kilig na nararamdaman ko sa mga hakod ng kanyang kamay sa aking katawan. Ready na ako sa happy ending, DJ Main. Binigyan niya ako ng hindi malilimutang experience. Binigyan ko din siya ng mataas na review dahil sa kanyang performance. Naging weekly habit ko na ang pagpapamasahe kay Kathy. Mas ginagalingan ni Kathy ang performance sa akin kaya dinadagdagan ko din ang tip na binibigay ko sa kanya. Nangako ako na hindi ako kukuha ng ibang therapist maliban sa kanya. Masarap kausap si Kathy. Gusto ko din ang pag-uugali niya. Hindi nagtagal, DJ Main, ay nahulog ang loob ko sa kanya na in love ako sa aking masahista. Please don't judge me, DJ Main, pero dapat ko bang seryosohin ang nararamdaman ko sa isang babaeng nakilala ko lang sa massage parlor? Hindi kaya mapahiya ako sa sasabihin ng aking kamag-anak or mga kaibigan kapag nalaman nila ito? Paano yung feelings ko? I need your advice po, DJ Main. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng iyong programa. From Jake, from Pasay.
Ayan na, nako, maraming makaka-relate dito lalo na mga kalalakihan na mahilig pumunta doon sa malamig para magpainit, 'di ba? Oo. Ganyan ginagawa ng mga kalalakihan kapag sila ay stress. Pumupunta doon sa heaven. Heaven? Kayo ba? Na-try nyo na ba na ma-in love sa isang masahista na inyong inaalagaan o nag-aalaga sa inyo pag kayo ay pumapasok doon sa lugar na ito? Paano nga ba i-handle ni Jake ang feelings niya para dito sa babaeng ito? Kaya naman pwede kayo magbigay ng inyong opinyon, komento sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat, Jake. Ayan, maraming salamat. Dahil, ayun nga daw, certified rider din daw siya at mukhang alam na alam niya kung ano ang klaseng motor ang meron ako. At gusto niya rin magkaroon ng Ninja 400. May tips ka ba kung paano ko ito pwedeng simulan? Syempre, kailangan mo muna mag-ipon, lalo na kung gusto mo ikutin ang Pilipinas. Pero much better is sumali ka sa mga riders community na mahilig mag-rides. Kung gusto mo magkaroon ng Ninja 400, isipin mo rin na priority mo rin ang magkaroon ng quality na gears, 'di ba? Para sa iyong kaligtasan. Huwag mong titipirin yan when it comes sa iyong kaligtasan. Iba pa rin kasi ang disgrasya. Walang makakapredict niyan, walang makakapagsabi ng aksidente. Kaya mas maganda yung ready ka. At ito nga, alam mo Jay, kahit sinong tao na pagod at stress sa trabaho, maghahanap talaga ng ikaka-stress reliever nila. Kaya hindi kita huhusgahan kung yan ang nahanap mo. And lalaki ka. Normal naman yan sa mga kalalakihan. At don't you worry kasi hindi lang naman ikaw ang gumawa o nakagawa niyan. Halos lahat ng mga lalaki. O, di ba? Yung mga nakikinig ngayon, naranasan din nila yan. Ang mag-extra service papunta sa langit. Uy, pero nakabalik sila sa lupa, in fairness, ha? About naman sa nararamdaman mo kay Kathy, ang tanong ko sa'yo, Jake, totoo ba ang nararamdaman mo sa kanya? O baka naman dala lang ng sitwasyon dahil nabibigay niya yung pleasure na gusto mo, kaya gumagaan yung pakiramdam mo. Sabi ni Cometh then, sa 10 lalaki may isang lalaking nag-disagree. Not my hobby of going to happy ending places. Well, totoo ba yan? Ako, minus 10 ka sa langit. Huwag mong idinayan. Halos lahat ng lalaki naranasan yan. At hindi yan masama. Experience yan. At dumarating sa point na naku-curious kayo. Diba? Kaya sinusubukan nyo or nahahata kayo ng mga kaibigan ninyo. At once na nagustuhan nyo, nagiging habitual na ito. Wala naman masama kung ikaw ay single, di ba? Pero kung ikaw ay in a relationship, hindi mo na nirespeto yung partner mo na kaya naman ibigay yung kaligayahan na hinahanap mo. Di ba? Pero well, ito nga si Jake, syempre, yun yung yun yung nahanap niya para mawala ang kanyang stress. Kumbaga, yun yung way niya to distress. So, bakit natin siya pipigilan? May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay at buhay niya yan. Wala tayong karapatan na panghimasukan ito as long as na hindi niya naman tayo naaargabyado. Alam mo, Jay, kasi ganito yan Tayo mga tao, kapag nasa vulnerable na state tayo, like pagod, stressed, malungkot, mas madali tayong ma-attach sa taong nakakasama at napapagaan yung pakiramdam natin. Baka ganito nga ang nangyayari dahil nga ikaw ay laging pagod at nakahanap ka ng taong makakaalis, makakapawi ng pagod mo. Baka doon ka na-attach, hindi dahil dito sa taong ito. Pero hindi ko sinasabi na kasalanan mo na nahulog ka sa kanya. Siyempre, tao ka lang din at may emosyon. At yan yung nararamdaman mo
bakit mo ipagkakaila, 'di ba? Bakit mo palulukuhin ang sarili mo kung yan talaga ang totoong nararamdaman mo? Pero much better is tanungin mo talaga ang sarili mo, ano nga ba talaga ang nararamdaman mo kay Kathy? Totoong feelings na ba to? O dahil nabibigay niya lang yung distress na hinahanap mo? O dahil magaling siyang humaplos ng tuhod? Tanungin mo rin ang sarili mo kung mahal ko ba siya? Dahil kung sino siya o dahil sa saya at comfort na nabibigay niya sa akin tuwing nagmamassage siya? At ikaw lang ang makakasagot niyan, Jake. At ito bang nararamdaman mo, alam ba to ni Kathy? Napagkukwentuhan niyo ba ito? Kung seryoso ka sa kanya, kailangan mo alamin kung mutual ba ang feelings niyo. Posibleng train siya na maging palakaibigan, malambing, para mas loyal ang client. Kasi di ba ganun yun? Customer is always right. So ipapafeel niya sa'yo talaga yan. Di ba? Yung pagiging sweet, para balik-balikan mo siya. Kasi yung ganyang trabaho, alam ko may quota silang hinahanap. Lahat naman ng trabaho may quota yan eh. At syempre para magkaroon siya ng customer na regular. Pero, ibang usapan kapag may emosyon ng involved. Kung sakaling kausapin mo si Kathy at same kayo ng nararamdaman. At sa pagkaka-observe mo, Jake, para sa'yo ba, ano ba ang pinaparamdam niya sa'yo through her actions? Naramdaman mo bang espesyal ka sa kanya? Hindi dahil bilang customer ha? Bilang as a tao, bilang as lalaki. O baka naman tinatrabaho ka lang niya at ikaw lang ang makakasagot niyan dahil ikaw ang makakaramdam niyan at makakakita ng kanyang actions. Huwag kang magpapahulog sa mga sweet talks. Doon ka mag-focus, doon mo obserbahan sa mga aksyon na pinapakita niya sa'yo through her gestures. At kapag outside work ba, Jake, may communication ba kayo? Na consistent na-try nyo na bang lumabas na hindi na involved sa trabaho niya? So from there, malalaman mo kung ano talaga ang intensyon at kung ano ka sa isang tao. Baka mamaya nag-uusap ka lang o nag-uusap lang kayo doon lang sa loob ng happy place na yon. Pero after ng paglabas mo, wala na, deadmahan na. Iba yun, tinatrabaho ka lang yan. At magpaparamdam lang yan sa'yo, kailan ka pupunta? Punta ka na dito. Wala kasi akong ginagawa. So alam mo na yan, tinatrabaho ka niya. Alam mo naman na yan, Jay, kasi ilang taong ka na, 35 years old ka na. Alam mo kung nilalaro ka o seryoso sa'yo, pure intention sa'yo ng tao. Alam mo yan. Sabi ni Boss Noy, para sa'yo pre, kung yan ang nararamdaman mo, sabihin mo sa kanya yan. Ako, ibang heaven ang pinupuntahan ko eh. Si San Miguel at Red Horse at minsan inaaya ng mga kakilala ko sa mga bar na may mga bebot. O, di pumupunta ka rin sa happy place. Ikaw talaga, Boss Noy. Kung mahal ka niya, matagal ka na niyang kinilala. Well, totoo naman yung comment din. Baka nga ang favorite color mo, hindi niya pa alam, Jake. Diba? So, ikaw din ang makakapag-observe niyan. At sa judgment naman, ganun talaga eh. Need mo i-ready sarili mo. Expect mo may masasabi ang family mo, friends mo, o ibang tao. Kung ikaw ay willing na i-level up ang nararamdaman mo para kay Kathy. At kahit naman anong gawin natin, may gawin man tayo o wala, may sabihin man tayo o wala, sino man ang mahalin natin, meron at merong masasabi ang tao. At normal na yan nowadays. So bakit ka magpapaapekto? At kapag mahal mo, hindi mo ikakahiya, bagkus ipaglalaban mo siya at ikaw ang kakampi niya. Na dapat kakampi niya sa mundong mapanghusga, 'di ba? At hindi mo kailangan ng opinyon ng iba dahil hindi sila ang pakikisamahan mo, Jake. 'Di ba? Hindi naman sila ang mamahalin mo.
So walang bilang ang magiging judgment o opinyon ng ibang tao sa relationship ninyo. At hindi rin yon ang magde-define kung anong klaseng tao ito si Kathy. At the same time, dapat handa din si Kathy na ipaglaban ang sarili niya once na sakaling maging kayo. Huwag mong ipapaubaya sa opinyon ng iba ang direksyon ng puso mo, Jake. Sabi ni William Wortel, kung mahal niya ang babae, dapat todo sikap sa panliligaw sa kanya. Mas gusto ko noon ay bote ng whiskey at kung taghirap ay beer, rum, or gin, sabi ni Cometh Ben. Wow! Sana all. And Jake, anong klaseng relasyon ba ang gusto mong buuin? If ever ba maging kayo, papayag ka pa din ba na yun ang trabaho niya? Kaya mo bang tanggapin? Pero kung mahal mo talaga si Kathy, ikaw mismo ang sasalba sa kanya, hindi man financially kasi hindi ka naman sugar daddy. Pero yung tutulungan mo siyang magbago at maging maayos ang buhay niya sa tamang direksyon. Like i-push mo siya na maghanap ng disente at maayos na trabaho nang sa ganun para din sa peace of mind ng relationship nyo kung sakaling i-level up nyo ito at magkakaroon ng commitment or label. At Jake, hindi ko sinasabing mali ang nararamdaman mong pagmamahal, ha? Pero kailangan mong siguraduhin kung pagmamahal nga ba talaga yon bago mo gawin itong seryoso. Pag-isipan mo ng mabuti, kilalanin mo siya sa mas malalim na paraan, hindi lang bilang isang therapist kundi bilang tao. At kung seryoso ka talaga sa kanya, kausapin mo siya ng maayos at may respeto na paraan. Hindi sa loob ng kwarto ng happy place o yung masahe place na yan, kundi sa labas. Bilang magkaibigan muna. Mas maganda kasi yung maging pundasyon nyo is friendship. Nang sa ganun makilala ka niya, makilala mo siya. Hindi yung nakilala mo lang siya dahil doon sa happy place na yon, dahil nabibigay niya yung happiness na hinahanap mo kapag ikaw ay stressed. Di ba, mas maganda pa rin na mag-start kayo as friendship muna. At higit sa lahat, respetuhin mo ang sarili mo at siya din, si Kathy din. Kasi kung totoong nararamdaman mo, dapat nagsisimula yan sa respeto, hindi sa desire. At kung kaya mo talaga siya mahalin, itong si Kathy sa labas ng trabaho niya, sa likod ng mga serbisyo niya sa'yo, baka totoo nga yan. So why not? Bakit di mo subukan? At hindi mo yan malalaman pag hindi mo sinubukan. Sabi ni Daniel Yap, Jay, kung gusto mo talaga si Kathy, kilalanin mo na siya bago manligaw sa kanya and make sure na totoo yung feelings mo sa kanya. Baka it's just the thought of falling in love with her. And for you, Jake, attraction is easy. Connection is rare. But respect is everything. Maraming salamat, Jake, sa pag-share mo ng iyong confession at sana kahit papano na-enlighten kita at napalakas ko ang loob mo. Hayaan mo yung sasabihin ng iba, wala silang bilang sa buhay mo. Choose your happiness. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Maraming salamat kaya naman sa lahat ng mga ka-vibes at baby kung gusto mag-share ng kanilang confession, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila. At maraming salamat, Dental Clinic, Horticulture by Carl Dana, Isabero Microblading,
Vanity Lounge, Aesthetics, Zebra Helmets, Philippines. Spink, Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, May Eugenio. At sa aking isang Facebook page, DJ May 92.3. At syempre, dito sa favorite ninyo. Ayan, Facebook page natin, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio, Manila. Alam ko nabitin kayo pero huwag kayo mag-alala dahil bukas tayo ay magkakapiling ulit. Lunes hanggang Biyernes yan. 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. Sa lahat po ng nakinig, nasa biyahe, nasa bahay o kung nasa ang lugar man po kayo, mag-iingat po kayo. At maraming salamat po. Have a good night to everyone. At samahan niyo ulit ako bukas dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kababs. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. I'll say goodbye.